Okay mga lads, pakinggan po natin si Senator Joel. Let's go. Sa pagkakaalam ko po sa buhay ng ating bagong bayani, Bobet Baterbonia. Oh my God. May bagong bansag na ang internet kay Rene Baterbonia. Bagong bayani! Bakit? Paano naging bayani yun? Well, okay lang naman siguro kung yun yung label nila. Siguro yung rationale doon. Kasi, syempre, magaling mag-basketball. And, you know, in the very short but very significant time of his life na naglalaro siya, he affected so many lives, di ba? Especially yung family niya. Na nagbebenta sila ng sticker, family photo nila. Isipin nyo, no? Kunyari, syempre, pag nakita nyo kasi itong PC ko, wala itong kahit anong effect. This is workstation for me. Kasi dito ako dito lahat ginagawa ko eh. And pag naglalaro rin ako nandito. So, yung pictures ng family ko nasa labas merong isang dedicated spot yun dito sa bahay ko. So, can you just imagine kung bibili ako ng sticker na yun? So, didikit yun. Didikit ko ba yan dito sa harap ng PC ko para kapag nanonood ako ng bold, makonsensya ako. Nico David! Bakit ka nanonood ng bold? Ganyan, tapos andun yung pamilya ni Rene. Hindi, joke lang yan. Anyway, tuloy natin to. Sa murang edad niya ng 19, nakamit niya po yung tagumpay na kanyang pinapangarap. Pangarap din ng maraming atleta. Pinangunahan po niya yung Davao Region sa kauna-unahang kampyonato nito nga palarong pambansa. Okay, palakpakan. Dahil doon naging bayani siya. Now, of course, the internet was not kind dito sa sinabi ni Senator Joel. Sabi dito ni Arfi, paano naging bayani? Tingnan natin yung sagot nila. Sa sports po ang usapan natin. Si Lebron at Kobe nga ni naging bayani. Hindi, pero siguro yung pinakamalapit na explanation dito, halimbawa si Heidi Lina tsaka si Carlos Yulo, di ba, they are considered heroes. Pero, well, it's just too much para sa akin. Siguro, hometown hero, pwede, it does make kind of sense. Pero, pag kasi sa Senate mo sinabi yung bayani, parang ang context nun, bayani ka ng Pilipinas, di ba? So, I don't think na napaka-national level na ni Rene. Siguro, on a local level, pwede, di ba? Di gawin mong bayani sila Kobe. Kung meron gusto mo, justice ang hinihingi ng pamilya na lawakan. Oo nga, kasi, well, eto lang yung update dyan, maseryoso muna tayo nakasuhan na ng homicide lahat ng tao na involved dito. Tapos si Coach Baldwin, talagang nabana siya sa UAAP. So may mga positibo naman na nangyayari. Siguro ang pinaka-negatibo na lang dito is yung monetization ng pamilya ni Rene. Specifically yung nanay niya. Let's be real here. Talaga namang, well, sabi nga nila, gatas si Rene nung kanyang pamilya. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, pagbigyan nyo na. Kasi nga, hindi naman forever magiging topic itong laman ng internet itong si Rene. After a while, parang magiging urban legends na yang si Rene. And yun nga lang talaga, itong mga ganitong pahayag, lalong lumalalim yung pagka-urban legend ni Rene, di ba? Nice. Anyway, higit pa siya sa bayani, isa po siyang Panginoon. Sana idagdag si Rene sa zodiac sign. Sana yung jersey ni Rene ipalit sa Barong Tagalog. Bayani for what? Ito, well, seryoso to. Ibig sabihin, pag namatay si Carla, consider siya na rin as isang bayani, pati si Idilyn Diaz. Kasi ang iniisip nyo kasi na bayani is just heroics. But there are people who gives glory to the country in a different manner. Halimbawa, si Alex Ayala, I believe na we can argue na national hero, na
hero siya in the context of sports, 'di ba? Kasi nagbibigay siya ng glory sa country natin eh, 'di ba? Kayo naman. Pero eto talaga, sorry medyo nahirapan akong mag-explain dito. Ginagamit ko na yung ano ko, yung 2% ng brain cells ko. Nahihirapan pa rin ako. Eto, binanatan, wag niyan. Higit pa siya sa tingnan nga natin 'to. Cool to, hindi naman, sobra naman 'yan. What the fuck, paano naging bayani niya? Ina-explain ko nga, please tell me this is AI. Rene, I believe Rene died for our sake. Eto, sabi ni Dr. Sus, no offense kay Rene, pero kung usapang bayani, bakit hindi natin ibigay doon sa mga batang nasawi nung pinotektahan niya yung mga klase niya? Oo nga, actually. Yung yung Boy Scout, 'di ba? I forgot the name of that Boy Scout, pero that Boy Scout is a hero in my opinion. So sana mabigyan siya ng posthumous award din. Actually, I believe na nabigyan din siya ng ganyan. Alam niyo naman si Joel Villanueva, he is has a flair for the, 'di ba siya yung yung umiikot yung kaluluwa ng bayan natin. Sure. Kaluluwa ni Rene yan. Anyway, tuloy natin. Kinilala po siyang MVP sa torneo, nagpabilang sa Mythical 5 ng sumunod na taon at buong dangal na kinatawan ng ating bansa doon po sa 2025 ASEAN School Games kung saan nag-uwi po siya ng gintong medalya. Balakbakan. Kasi ano naman pala, meron palang justification kung bakit siya hometown hero. Okay. Pero yung bayani ng national level, hindi, nakapag-uwi siya ng... At saka isipin nyo na lang din, yung death ni Rene, maraming natulungan niya ng sobrang family niya. Diba? Beyond the grave. I think dun lang sa idea na yun, we can consider him as a hero. Kayo na bahala. Ngunit igit po sa kanyang mga parangal na natanggap at nagpatingkad palalo sa buhay ni Bobet ay ang kanyang mabuting pagkatao. Kahit sa mga basketball games, Mr. President, na nakita ko bilang isang basketballista, kitang-kita ho yung kanyang mabuting asal, mabuting pagkatao, yun pong kanyang disiplina, pagmamahal sa paglalaro ng basketball. Hindi bagong bayani. Okay, so balik tayo sa mga comments nyo. Sana magkaroon ng Rene National High School. Yan kasi yung nangyari, yan kasi yung naging problema ngayon. Yeah, actually, naging siya, tampulan ng memes, 'di ba? Naging lol cow bigla yung pagkawala ni Rene, which is very sad kasi nga okay lang sana kung contained yung pagbebenta. Halimbawa, jersey, yan, okay, di ba? Nasa linya yan kasi di ba, miski wala na si Kobe Bryant ngayon, nagbebenta pa rin ng jersey niya, nagbebenta pa rin ng sapatos niya, nagbebenta pa rin ng anything related doon sa image and likeness ni Kobe Bryant. Tama? Di ba? Ganon din sana yung idea kay Rene. Kasi si Rene kasi ay isang siya talaga yung kunyari, nagbenta ng Rene merch, kunyari yung mga sando, yan, sa jersey sando, yan, shorts, or even siguro yung line ng sapatos niya, di ba, kunyari nagkaroon ng collab, kunyari Nike X Rene, parang ganon, di ba, yung mga one time labas lang, siguro doon it would make sense doon sa ganong linyahan. Kaso, ang ginawa kasi ng family ni Rene, particularly the mother, talagang lahat ng pwedeng ibenta doon sa anak niya, talagang todo-todo talaga. And sometimes, medyo yung ibang tao nawiwirduhan doon sa ganon. Especially ako, halimbawa na lang yung cologne. Diba? Tapos meron pa yung sticker, yung family photo nila na pwede mong idikit sa kung saan. Diba? Kunyari, nagtatrabaho ka, no? O ano ka, bad trip ka sa family mo. Ito kayo muna. Bad trip ako sa family ko eh. Diba? Pwede ganun eh. So, I'm just saying na nagkaroon ng ganong klaseng echo chamber of memes because of kagagawan din ng nanay, di ba? Kasalanan niya rin yun. So, ganun yung nangyari. Nagkaroon ng lol cow effect
na minimim na lagi si Rene sa bawat comment section. Pati ito, na dapat, kunyari, wala yung idea siguro nung nanay na siguro medyo nakatanggap-tanggap to. Kalahati siguro itong comment section ay nagde-defend. Kasi what I did was I scrape all of the data here. Tapos talagang karamihan sa inyo talaga ay pinagtatawanan yung sinabi ni Joel Villanueva at natatawa kayo at sinabi nyo na siya ay bagong bayani, which is higit pa siya sa bayani, siya ay isang Panginoon. Sana yung jersey ni diba? So, nagkaroon ng ganong epekto. For me, it's a positive kung gagawin ng tama. Pero sa ngayon kasi, lagi naman mixed reactions yan eh. So, kayo, anong sa tingin nyo? Si Rene ba isang hero or not? Yan lang naman po, mga lods.